guys, finally nakikita nyo to. Pakita mo Mars. Nakikita nyo to? Lahat yan nakikita nyo na yan guys. Squid Devil. Oh, hi mga ka-sweet life. For today's video ay gagala kami ni Kuya Gio doon sa aking kaibigan, doon sa may Bacolod. At ito nga yung time na malapit na akong bumiyahe. Ang totoo, ako lang talaga mag-isa yung pupunta. Kaya lang dahil sabi ko, chance na namin magbanding ni Kuya Gio. Kaya naman naisipan ko siyang pagtripan. At ito nga yung pinapipili ko siya kung magpo-farming ba kami that time or magta-travel. Pero hindi ko pa siya nabibili ng ticket that time. And then nung napili niya yung travel, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya kung saan kami pupunta. Kaya kasi nga 2 weeks pa lang ako dito sa Pilipinas, agad pinabili ako ng kaibigan ko para lang matuloy akong pumunta sa kanila dahil magbo-birthday nga yung anak ko at yung asawa niya. At dahil ang tagal ko na rin hindi nagpunta doon, kaya naman naisipan niya na imbitahan ako at delivery ako ng ticket ng aking kaibigang mabait. Kaya naman, ayan na si Kuya Gio, nung binilan ko siya ng ticket, ay late na. Kaya naman ang eroplano ay punuan na. Kaya si Kuya Gio ay hindi ko katabi. Kaya ang lungkot ng aming biyahe kahit na 1 oras lang siya dahil nga ako ay nasa unahang-unahan. Si Kuya Gio niya naman ay nasa likod. Kahit na i-request ko na magkatabi kami ay wala na talagang bakante dahil hindi pwedeng ang eroplano ay magre-request ka ng katabi kasi nga aalog-alog at hindi pwedeng hindi balanse ang takbo ng eroplano. Kaya ayan, naghihintayan kami ni Kuya Gio dahil may row na pala ngayon. Sino yung nasa unahan, sila yung unang papasok. And then dahil si Kuya Gio, kaya nasa hulihan siya. Kaya nakakasad lang kasi first time namin ni Kuya Gio magta-travel na kaming dalawa lang at hindi pa kami nagkatabi. Although 1 oras lang naman, kaya sabi niya matiis na lang tayong dalawa. At ang totoo, bad trip ang Kuya Gio yun dito sa akin kasi 45 minutes lang naman ang layo ng bahay namin mula sa airport, pero 6 na oras kaming maaga dun sa may airport, kaya naman antok na antok pa siya. Kahit na sinabi niya sa akin na 2 oras lang ay sapat na, pero ako talaga ay gusto ko maagang nagre-relax sa airport. Tapos natatawa pa ako dito para yung announce na dapat yung hand carry mo at yung backpack mo 7 kilos in total. Ang ginawa ng lola nyo dahil sabi ko ayoko nga magbayad dahil akala ko ay magtitimbangan pa sa loob dahil ang tagal ko nga hindi bumiyahe ng domestic. Baka ako nagbago na yung rules. Buti na lang giniginawan lola nyo, kaya ang lola nyo bigla nagpalit ng damit, dinoble-doble ko yung suot ko para lang mabawasan yung timbang ng backpack ko. Tapos pagpasok naman ng aeroplano, wala naman palang ganun-ganun, kaya tawang-tawa ko sa sarili ko na para akong na-hypnotize na bakit ko ginawa yun. Buti na lang din nakatulong dahil ginaw nga ako dahil 6 na oras nga kami naghihintay sa loob ng sa airport, kaya gininaw din yung lola nyo, kaya sakto lang din na dinoble ko yung pantalon ko, naka-jumper at 2 t-shirt. Kaya yan, bumabiyahe na kami at kinuwento ko nga sa kumari ko, sabi ko doble-doble yung suot ko, alam mo ba? Kaya tawang-tawa siya kasi sabi ko nga sa kanya dahil natakot ako magbayad ng kilos, kaya sinuot ko na lang yung iba kong sabi niya, ay baliw ka mare, kay tanga mo naman. Pagkasundo nila sa amin, dumiretso na kami ng Tigbaw. Hindi ko alam kung saan yun, pero 2 oras halos yata yung tinakbo namin. At dahil gutom na nga si Kuya Gio, ay bumaba muna kami sa isang Jollibee kung saan ay nakilala nila ako. Kaya thank you sa inyo ate, at hindi ko na nga lang nasama dahil hindi ako nakakuha ng record ng picture namin. And pagdating sa bahay, ayan, meron kagad mga ulam kung saan ay nagluto na kagad sila nung tanghali. At dahil pagod na pagod nga kami sa biyahe, kaya agad nakatulog ang lola nyo, pero sabi nga ng kumari ko, kailangan namin gumising na maaga dahil madaling araw kakatay ng baboy. Dahil alam nga ng kumari ko na vlogger ng lola nyo, kaya gusto niya makita kung paano magkatay ng baboy. Pero nung una, nakatapat ako sa kanya, pero sabi ko, nung hawak na nung mama yung itak, ay hindi ko pala kayang panoorin, kaya naman napatakbo ko ng di oras at ang kamay ko na nga lang ang nakatutok doon sa camera at ayan nga hindi pa kita. Kasi nga hindi ko talaga kayang titigan pala, kaya sabi ko, hindi talaga ako pwedeng mag-alaga ng mga hayop na katayin kasi hindi ko talaga maatim na makakita ng ginigilitan ng live. Kaya naman ang lola nyo talagang hindi nakatingin dito, kaya yan, binalak and white ko na lang din para naman hindi kayo mawala ng gana. At bilib na bilib ako sa 2 kuyang na to, napakagaling nila guys magkatay ng baboy at ang bilis lang nila. Kahit yung pagtatanggal ng lamang loob guys, napakadali lang nilang hinaltak, tapos gagawin nga daw yan dinuguan. Bale itong baboy na to pinaalagayan ng inaanak ko at nakatay nga ng di oras para sa pagtating ko. Kaya thank you so much sa inaanak, I love you so much, kasi pinaramdam nilang mag-ina sa akin na gaano ako ka-special sa pagdating ko dito sa kanilang kaarawan. Tapos ayan nga, amaze na amaze ako sa paggawa nila ng lechon kasi napakabusisi. Para daw manuot yung linamnam nung kanilang nilalagay na spices ay kinakailangan nilang hiwaan yung mga laman hanggang loob, which is talagang napakasarap. Kaya thumbs up sa inyo kuya, napakasarap ng lechon talaga, promise. And then ito yung likod naman ng bahay nila na nabili daw ng lolo niya na another extension yata ng kanilang resort. Tapos nakatutuwa ko sa daming sisiw, sabi ko pa nga ay gusto kong mag-uwi, kaya lang di ko nga alam kung pwedeng isakay sa eroplano. Tapos ayan, nilahanda na
na nila kuya yung pandinuguan at hindi ko na nga nahintay dito yung paglilitsyon kasi nga sobrang antok na antok pa na lola nyo. Halos 4 na oras lang yata yung tinulog ko, namamahay pa tayo. And then tinignan ko lang kung paano niya tinahi yung baboy tapos ganyan na nga yung kinilabas. At ito nga pala yan sa Awihaw guys, kung sa mga magtatanong saan kami napadayo. At meron din mga nakakilala sa akin yan. Salamat sa kanila, lagi din daw sila nanonood ng ating videos. At ito yung time na natulog ang lola nyo at nagising na nga ako para tingnan yung ating lechon. Check natin yung lechon na pinalechon ni inaanak. Ay, good morning. So, pupunta tayo guys doon sa ating pinapalitsyon. Kala mo ko tayo papalitsyon. At ganito naman yung itsura ng kanilang pool dahil nga mababaw lang siya, saktong-sakto lang siya sa katulad kung hindi marunong lumangoy. May part din na malalim pero sakto lang din. At ito na nga yung lechon na napakadali lang pala netong maluto, sabi ng kaibigan ko. Tapos dahil malapit sila sa dagat, ayan may nagdadalang din mangingisda ng mga squid devil kung saan ay bibili sana ako pampasalubong at gusto ko itry sana na magdaing ng ganyang kalaki. Kaya lang kinabukasan nung uwi kami ay walang dumating. At ito na yung time na tinanggal na yung tubo ng baboy at ang lola nyo ay hindi na talaga umalis sa harap kasi talagang sarap na sarap ako. Nag first bite lang ako at hindi ko na makalimutan kaya ang lola nyo hindi umaalis sa lamesa hanggat hindi ako nakakakuha ng parte ko. Ang totoo mahiyain talaga ang lola nyo pero nung nakita ko tong lechon na to nawala yung hiya ko guys. Talaga naman nakikihaltak ako ng balat kasi nga first time kong nakihalubilo ng ganito na ako mismo yung nangunguha ng balat ng lechon at ang kumari ko sa sobrang tuwa ay binigyan ako ng malaki. Yun nga lang hindi yan yung part na maluto. Dahil madali silang kumunat kapag nagmomoist na yung laman nila sa loob. Although malutong yan nung bagong luto. Tapos nakita ko ni inaanak na ayan, na nalapit pa rin ako. So sabi rin ng kumari ko, bigyan mo na yan, hina mo ng malaki. Kaya hindi na mapigilan ng kumari ko, ayan na siya na nga ang humaltok at binagsak na lang nga sa plato ko. I love you, Mari. At asikaso nila akong mag-ina. Ganun din yung kanyang mga kamag-anak. Especially kay Yoyi. Thank you so much at belated happy birthday. So napakabait nila guys. Napaka-humble nila. No? Napaka-bless ko. Binigyan ako ng another friendship ng mga bagong friend na talagang napaka-low-key. Tapos napaka-humble. Thank you so much sa pag-invite sa akin. Kahit na first time ko lang silang na-meet guys. Ay very welcome talagang pinaramdam nila sa akin. At syempre tipak na baboy yung binigay sa akin ng aking kumare. Oh. Kaya naman enjoy na enjoy kami ni Kuya Gio at ito na nga yung pinaka-bonding moment namin. Yung toyo niya, medyo naibsan. Nung natikman niya, ang sarap ng lechon. Alam niyo na, paghandaan, maraming nagdadala ng cake. Kaya ayan, tatlo pa yung cake. At tapos ng aming kainan, syempre magkakantahan ng happy birthday doon sa mga celebrant. Dahil magkakalapit lang sila ng birthday, pinagsabay na ng celebration. Pero dahil malapit nga lang dito sa amin si Yoyi, nag-celebrate ulit siya ng another birthday niya kahapon. Actually, magkakalapit lang, hindi sila sabay-sabay nag-birthday, sinabay lang ng celebration. And after nga namin magkainan, ayan dinala kami ng aking kumare doon sa taniman ng buko, parang manguha daw ng buko. At pakamura lang ng buko doon sa kanila. Alam nyo ba, 3 piso lang kung ikaw ang aakit ng puno. Pag ikaw naman ay magpapapitas, ay 5 piso ang isa. At nakakatuwa nga, nakita nyo yung ilog kanina, bago kayo makapunta dito sa area na to, ay kailangan nyo lakarin yung ilog o pwede naman kayong tumawid doon sa tulay sa taas. Pero pag sasakyan ang dala nyo, kailangan yung idaan doon sa ilog. Tapos ayun nga, tuwan-tuwa ako kasi napakadaming gabi at nag-uwi pa nga sana ako, pero nung sinabi nung kanyang mga tiyohin na hindi nga daw nakakain yung daon niya, na iniwanan ko na lang. Sayang, kasi gusto ko talaga ng gabi na tanim guys, kasi nga both yun, napapakinabangan dahon at laman pwedeng kainin. At ayan, nung pauwi na kami guys, ay nilusong na namin yung tubig. At in fairness, hindi siya mainit, hindi rin siya malamig, maligam-gam. Napreskuhan tayo kahit paano. Sarap din pala ng nalamigan yung paa. Galing ng kasada nila, no? Made in Philippines talaga yan. And guys, finally, nakikita nyo to? Pakita mo, Mars. Nakikita nyo to? Lahat yan, nakikita nyo na yan, guys. Nabili na natin. Wow. Sa wakas. So, pinautang tayo ng humari ko kasi binibenta siya ang mura-mura lang niya, guys. So, ngayon, pumunta ako dito para bilhin ko siya. Tataniman. Thank you, Mari. Talagang dahil sa'yo, nakita ko tong magandang lupa na to. Sa wakas, nagkaroon na rin ako ng lupa. Ang laki! Charot lang. Tapos, ayan nga, habang nagbablog-vlog kami dito, may nangunguha ng mangga. Ayan si Manong, naharang pa ng aking kumari. Hiningan pa ng mangga. Mukha na nga nang hingi si Kuya doon sa kapitbahay. Hiningan pa namin. Tapos nung gabi, ayan, nagyakag nga si Kuya Gio na mag-swimming. Pero dahil nakaligo na nga ako, sabi ko siya na lang ang maligo. At inayaan ko na lang siya mag-enjoy niya mag-isa. So dyan nagtatapos yung video na lola niya. Pasensya na kayo sa lalamunan ko at medyo masakit pa. Kaya abangan niyo yung ating part 2.